Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man Kan lang din po natin yung ano po, yung last time yan. Ito. Ito po yung book na inaano natin. Malakas po ba yung boses ko? Naririnig po ba ng maayos? Baka masyado po kasing mahina eh. Okay. Sige po. Ah, silipin lang po natin to saglit yung isang ano po natin, book na ano, sinusundan. Ito po yung, yan. Ayan po siya, yung Basic of Biblical Greek Grammar. So, yan po, kay William D. Mounce. Ito po yung isa natin, yung kay May, ano, ah, kay Mason and Gresham Mason po. So, silipin po natin tong, ano, yan po yung, ano niya, sa chapter 4. Ating chapter 1. Saan tayo po? Okay. Tingnan natin yung yan yung ano po. Ayun, may mga si Ma'am Mirna. Yan yung disciplines bottom line po ng ating yung silip lang po natin yung ibang mga na ano na rin po natin itong ano. So yun po. Tingnan natin dito kay ano, kay Nation. Mismo book ng ano. Ito po yung nilalaman ng book natin. Ayan yung alphabet, then yung accent na pasadahan natin yung ano, yung alphabet, then yung accent. Then yung welcome po sa mga bagong pasok po na ating mga klase sa Greek po. And tulad nyo po, nag-aaral din po ako ng Greek hanggang ngayon. Then kasabay po ng Hebrew. Hebrew to po. Yan. Yan po yung ano, sample ng ano.
Ah, yan, yung ano po, yung Greek vowels natin. Ito, ito po yung short parehas. Ayan. Ah, epsilon. Yan yung eta. Tapos yung omicron. Tapos yan po, omega. Parehas O po, pero long po siya pinopronounce. Yan yung difference niya po. Yan yung vowels. Kumbaga sa ano natin, sa abakada natin. Yan. A, E, I, O, U. Yan. Kung paano din po pinopronounce yung diphthongs natin. Pasadaan din po natin nung nakaraan. Yan. Vowel or diphthongs are beginning of a word. Always as a greeting. Ayan po. Ah, yung rap reader, greeting po. Ayan. Ganyan po yung ano niya. Ayan. Tapos ito naman po. Okay. Nusulat yan. Tapos yung there are three accent po, no? Nung last time. Ito po, tandaan din po natin to. Yan yung circumflex. Yan yung ah, acute, circumflex. Then yung grade po. Yan, meron din po tayong apat na punctuation marks po. Yan yung comma, period. Ito sa baba po tong period. Then ito sa taas po. That above the line po. Then yung semicolon po. Ito po, yung exercise na ano natin, last time na ginawa po, no? Yung after learning to write the small letters of the alphabet and give the names of the letters in order, the student should practice pronouncing Greek words. So magpo-pronounce po tayo dito and sentence found anywhere in the book. Throughout the entire study, great care should be devoted to pronunciation. And the Greek sentence should always be read aloud both in the preparation of the lesson and in the work of classroom. So, yun po. Hindi lang po natin siya isusulat, kundi po-pronounce po natin yung ano niya. Ang kahalagahan po niya, pagka mas natatandaan po natin, mas napapamiliarize po tayo. So, yun, mas na ano po natin. Oh, wait lang, i-admit po natin si Dennis. Other Dennis. Yun po yun. Read aloud both in the preparation of the lesson, in the work of the classroom. In this way, the language will be learned not only by the eye, but also by the ear. So, yun po. So, hindi lang natin basta ano po, nakikita, kundi dapat pinopronounce natin, naririnig po ng ating tenga para mas lalong maging familiarize po tayo. And will be fixed much more firmly in the memory. The student should try to read the Greek sentence with expression, thinking of the meaning as he reads. So, yun. Bago po tayo mag-proceed po sa ating yan yung pag-aaralan and general rules of accent and acute. Yan po yung ano, wait lang. Para maganda yung ano natin. So, yan po. Simulan po natin sa ano
pagsusulat po. No? Ngayon, ito natin po siya. Sinulat po natin to last time. Pero i-aano ko rin po yung proper ano na po. Yung alpha yan po. So, yun. Ito po yung ano, capital. Yung, or yung uppercase po yan. Then yung lowercase or small. Inaray ko siya sa stylus na pen. Medyo mahirap. Mas okay po siya pag para sa akin. Yung ganito po. So yan po. Start po tayo sa ano, sa alpha. Yung capital case niya po. So yan. Susulat ko ng 3 beses. Pasundan na lang po. Ito po yung proper na ano, pagsulat based po dun sa ano sa ating sinusundan po na book, yung Bayesian. So, ganito rin po tinuro sa akin ng professor namin sa Greek po. So, ito po, from the top, yan. Ito po yung uppercase, ganyan. Ganyan ko po inano. Then, ito yung pangalawa, 2, then 3. Yan. Welcome po. Welcome po, Pastor Manalo. Ayan po. Dito po tayo kung paano po isulat ang ating Greek alphabet po. No? Ito po yung, ay, wala pa lang, ay, sorry po. Tactile. Yan. Or uppercase yan. Small. Or lowercase. Ganyan po sinusulat. Tutin ko po Yan. Ito po. Yan. Yan. Ito po. 2, 3. Yan. Si classmate. Si Mike Tibon. Ito po. Ulitin ko po Ganyan ko po sinusulat ko. 2, 3. Okay. Nakakasabay po ba? Pwede po bang sumagot? Baka di po kasi ako Yes, naririnig. Pastor. Yes. Thank you po. Ayan po, yung capital, ano po natin, case. Ganito naman po sinusulat yung lowercase niyan. Ayan po. Yan. Para ka nag-drawing ng isda na walang buntot. Di ba, pagka nagdo-drawing tayo, ano, tapos may ganyan, di ba? Try natin. Parang ganun lang. Natira. Sa ano kasi, dun sa isang ano natin, saan ba yung ano niya? Yung ba yung ano niyo? Ayan no? Yung pagka-alpha niya, parang tapos may ganyan. Pero hindi po. Ganito po sinusulat yan.
Sa papa, susulat ko ng 3 beses para mas lalong yan. Yan po sinusulat yung alpha. Doon dito naman po tayo sa beta. Sa beta naman po. Ito. Yan. Guguhit ka lang po ng pataas. Yan. Yan. Parang simulat din tayo ng letter B. Capital letter B. Yan. Sa papa. From the bottom din up. Yan. Yan po. Sa small naman po. Ganito po sinusulat yan. Oh. Oh. Oh, may nagsulat. Paano ba burahin to? Sino po nagsulat ito? Ano ba yun? Si Ma'am si Ma'am Irene. Ma'am Irene, kayo po ba yung nagsulat nito? Hindi ko kasi mabura eh. Hindi ko alam paano burahin to eh. Okay. Okay, sige. Ganito po sinusulat yung beta niyan. Hindi ko alam kung sino po yung nagsulat ng yellow eh. Hindi ko alam kung paano po siya burahin. I think yung nagsulat po nito dito sa screen na po yung kayang magbura nito. Gawa na lang pa tayo ng bago siguro. Gawa na lang natin ang Try kong ayusin. Red okay po, Star. color na lang ang gamitin mo or black. Okay naman kahit black. Try ko Okay. ayusin. Sige pa. Kapag ganito po yung small letter niyan. Yan. Photo. Tira tayo ng konti. Yan, mayroon pong konti na tira dyan. Okay. Yan. Yung gusto sinusulat ko. Yan. Yan po yung data. Okay. Okay po, nakakasabay po ba? Sige, proceed po tayo sa gamma. Ayun, nandun na. Yung mga classmate natin. Nasa 70 na. Grabe, ang ating mga classmates sa Greek. Ang sisipag. Ito, sa gamma naman po. Ayan. Sulat. Oh, si Irene Bitaga. Si Ma'am Irene. Ma'am Irene, pwede po bang Excuse me po. kanya pong i-erase? Okay, nakalat po po, Pastor. Ay, hindi ko alam na itinry ko na isulat pala. Sorry po, sorry. Okay po. Sige. Oh, Ayan, sige po. sige, Tuloy na hanapin po ko, tayo. Pastor. Ganito po. Ganito naman po sinusulat yung capital case po. Or yung upper case. Gamma. 1,
2. From the top, down, 1, 2. Yan. Yan po. Tapos yung small naman po, letters niya, ay paganto lang. Yan. Yan po. Isa pa. Ganyan lang po. Sulat yung ano niya. Dito naman po tayo sa delta. Sa delta naman po, yung capital naman. Okay. Ganito po yan. Then, 2, 3. 1, 2, 3. Tapos sa small naman po, ganito yung sinusulat. Ganyan po. Hindi ako po sinusulat yan. Epsilon naman po. Ganito naman po yan. 2, 3. 1, 2, 3. Sa small po. Ganito. 1, 2. 1, 2. Ayan. Ayan po. Proceed naman po tayo sa zeta. Ganito naman. Papa. 1, 2, 3. Yan lang po kasimple gumawa yun. Nasa small naman po. Oh, sorry. Papa. Ganito po. Sa eta naman po. Oh, ganito naman po yun. From the top, down, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayan, sa small naman. Mag-ano po ng konti dito. So, sobra po kayo. Ganyan.
Theta naman po. Dulawing lang po kayo ng bilog. Ayan. Tapos, hindi po magkadugtong yan. Ah. Sir Rowena. Sige po, sa mga bagong rating po, balikan nyo na lang po yung atin pong ano. Naka-record naman po ito. Nandito na po tayo sa ano, data. Ito po. Ayan po yung ano nyo, yung capital or yung uppercase. Then hindi po po. Yung sa small naman po. Ganon din po. Ano lang kayo ng bilog. Tapos magkadugtong naman. Okay po. Proceed po naman tayo sa iota. Okay. Ito pa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sa small, madali lang po sa small nito. Yan lang. Pero wag lang po kayo ng maliit. Yan lang. From the top. Yan, pababa. Yan lang po kasi simple gumano. Okay. Dito may parang may pa ano siya yun. Mayroon pang ano. Pero ganyan po yun. Yung, ano. Ewan ko sa iba. Pero ganito po yung ano na sinusulat yan. Sa kapa naman po tayo. So, yan. Kapa. Yan. From the top po. One, two. Gano'n lang din po sa ano, sa small. Sulat lang din. One, yan, ganyan po sinusulat yung kapa. Then sa lambda naman po. So, ganyan lang po. Dali, gumod ng lambda. 1, 2. Ay, sumobra, sorry. One. Ano? Basta ganito po yung ano yun. Yung small naman niya, ganito naman po yan. Oh. Opa. Proceed naman tayo sa null.
Sorry, mu pala. Okay. Ganito po yan. From the bottom. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yan ko lang po sinusulat yung lowercase or yung small po. Yan. Okay. Sa ano naman po. Okay. From the top, variable lang. 2, 3. 1, 2, 3. Then sa ano po, small niya ganito lang. Nagda-drawing ka lang po ng ano. Nakita ko sa ano po, isang classmate natin yung ano, ito lang yung sinulat. Tama po yun. Yan, tatlong ganyan lang. Okay, wait lang. Dalawang beses pala natin sa sulat. Ano lang po, mag-drawing lang po kayo ng line ng ganyan. Hmm. Sa small naman po, ganito yung sinusulit. One, 2, 3. Sa Omicron naman po. Okay. Meron din. Mag-drawing ka lang po ng ano, bilog po. Properties. And maliit po na ano, circle. Sa P or sa pi po. So, yan. Ganito po sinusulat yan. 1, 2, 3. From the bottom, then up, 2, 3. Okay. Sa ano, same lang din naman po. Sa small niya. 2, 1, 2, 3. Kaya po sinusulat ang pi.
Same lang sila ng sa Latin. Sa Latin ganyan din po yan. Sa ron naman o paano. Okay. Ganyan po. 2, 1, 2. Sa small naman, no? Sa bottom naman. Mukhang is. Ganyan po sinusunod po. Sa tao. Sa sigma po pala. Sigma. Ayan. Ganito naman po sa sigma. Ayan. Oh, masyadong ano. Ayan po. Ayan. Ayan po yung sigma. Ah, hindi. Ganun po. Oh, ganyan po sinusulat ng sa. Ayan. Sa small naman po. Dalawa po itong small. Ito yung una. Parang nag-drawing ka lang ng circle. Ganyan. Sigma. Ito po yung isang sigma. Ganyan po sulat. Sa tao naman pa. So, ito po. Sa top. Ano ba? Sa middle, sorry. Yan pa ba? Ito yung capital one. Pag yung uppercase din sa small. Same lang din po. Sa upsilon. Ito na po sinusulat ko. Para ako nagsusulat ng 1. 1, 2, 1, 2, 3. Yung pang upsilon. Para ako nagsulat ng yun naman dito. Yan po sinusulat ko.
Opya, madayon. Sa P, malapit na po tayo. Tapos, gawin ko lang ng below. Tapos, yun. Ito sa gitna. Yun niya ko po sinusulat ko. Ano din pa? C. Yun lang. Sa, sa ano naman na tayo? Rate. Okay. Ito lang po yun. 2, 1, 2. Same lang po. Sa small. So, C. May parang silent P. Ito po lang C. So, yan po. Yung iba, sinusulat nila ng pag-ano. Yung size na yun. Susulat lang nila ako. Ayun. Okay lang ako kung saan ako kayo mas komportable sa Omega. Omega. Yun pa lang sinusulat ko. Tapos po, yun ka naman po sa isma. Yan. Alright. Yun po natin. Sige po, proceed naman po tayo doon sa ating Hello, Pastor Marlon. Try oh, nyo nga pong i-ano, ano pa? stop sharing and then reshare nyo po yung screen para mawala Okay. po yung Okay. okay, Okay tas na po, reshare sir. nyo po. Okay na po. Okay na po. Ayun. Thank you po, Pastor. Ayun po, yung ano natin, yung Greek alphabet, kung paano po siya isulat po. No? So, ayun po. Ni-review lang po natin. Then yan. Kung, ayun po, last time, inano na rin po natin yun. Kung paano natin pinapronounce po. Yung, ayun po, yung pagkakapronounce yun.
Yan. Ayan, may footnotes po dito. Yung gamma, yung kappa, o yung C, output lang. Yung silent. Yung re, tapos yung gamma is pronounced like NG po. At the beginning of a word, yung ro is written. Yan, yung RH. Pagka meron po siyang, si Ricky Kila, ating classmate. Ito po yung isang sigma. Ayan. Ayan po, dalawa po yung ano. Kadalasan may kita natin sa endings yan. Pag-aaralan po natin sa usunod. Yan yung kanina po yung sinulat natin. Sigma. Ayan. It's written at the end of the word. Elsewhere, sigma. Sa vowels po, ayan, may pito tayo. Ito yung short. Yung Omicron, Epsilon, Theta, Omicron, tapos yung Omega. Ayan, kung paano po siya pinopronounce. Yung breathing po din po. Yung, yan rin po. Oh, bago po tayo mag-proceed sa kung paano po siya basahin. Pasadaan natin ang konti ito. Yan po, yung rough reading niya po indicates that an H sound is to be pronounced before the initial vowel or diphthongs. The smooth breathing yan po, indicates that no such H sound is to be pronounced thus. N is to be pronounced N. Kumbaga, wala siyang H. And N is pakabila naman po. Yun yung ano. Ito yung rap. Yan naman. Ito naman po yung smooth breathing. Kabila naman po. Okay. Ito pala. Parang yan po yung yung tapos yung smooth naman po. Smooth breathing. Wala po to. Ito po, yung three accent natin. Yung acute. Okay. Ano meron dito kay ano?
famous. And po, in the Greek, there are 4 letters, sabi niya po, that are transliterated by 2 letters. PH. PH, CH, yes. Angelos is pronounced Angelos. Angelos. Madalas po yan binabagit ni Pastor Roderick. The gamma pronounced is called gamma. Yes. Kaya po sinusulat si kapatid, si Pastor Amador Dalugo. And review lang natin konti yung last time po nasabi ko na mag-focus po tayo, sulat natin yung lowercase po. So yan, wala mo nang yung accent. So yan. Isel as in hen. Iro. A-I-R-O. Iro. Oil as in oil, as in meat. O-I-K-I-A. Oika. Ow. As in paano ba i-pronounce to? Pastor Roderick, paano po ba i-pronounce to? So, yan, as in, or, Utos. Oh, as in, soup, yan. E-I-O-S-E-O-S. E-U, E-U. Ito yung isang sigma po na sinabi ko. Yung isang sigma kasi ito po yung isang sigma. Yung kanina sinulat natin. Ito po yung isang sigma na lowercase. E-U, E-U. And kasi yung C9. The proper diphthong is made up of vowel and iota subscript. An iota subscript is small under the vowels. That iota or name. Mapag-aaralan po natin yun. O. Rapid. L-O-G-O. Logo. In some words, you will find 2 vowels that normally form diphthong, a diphthong. But in the case of these words, do not to show that C2 vowels are pronounced as 2 separate sounds. Diaeresis is placed over the second vowel. For example, I normally forms a diphthong, but in the case of yan yung capital sign as. The diaeresis indicates that I form 2 separate sounds.
Sa as. Sa as. Ayan po, yung ano natin pamilya. So, yung rap reading. So, yan. Okay, yan po yung ano nyo. Parang sulat. Sa ano po natin na pagka sa keyboard po ng phone natin or yung ano natin na palitan na po ba natin yung ano doon. Pagka ano, chat lang po tayo sa GC natin kung hindi po nakakalam kung paano palitan para po ma-assist po natin. Ayan yung the smooth breathings. Ayan. Ayan. Ayan po yung ano kanina sinulat natin. Apostolos is pronoun apostolos. Ayan. A pos apos to los APOSTOLOS sigma apostolos. Ayan po pinapronounce. There are some special situation. If a word begin with a capital single vowel, the breathing is placed before the vowel. Ay sa. If a word begins with a diphthong, the breathing mark is placed over the second vowel of the diphthong. I feel, feel. I go tos. The example words is 3.6 are properly written as airo, 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 EIA, OIKIA, oikia, AUTOC, utos, OUDE, BIOC, bios. Smooth, smooth utos. No, sa. Wala yata connection. Hello po? Narinig po ba? Parang nagloko yata yung connection ko ah. May kausap pa po ba tayo? Yes po, Pastor. Yes po. Okay, Klaro po. thank you po, Sir, Pastor Allen. Sir, Brother Allen. So, yan po. Yan po yung isang ano natin. Yung book na inano tayo. Na sinusundan ko na ako. Sensitive. Yan yung kama, yung punctuation. Yung kanina po. Yan yung isa pong semicolon yun sa taas yung period. Ito, yung sa ano naman po. Yung kama yan. Alam na po natin yung semicolon, question mark. Endings yata to sa Hebrew. Hindi ako nagkakamali. Tama po ba, Pastor Rodrick? Ito pong gantong semicolon and parang ano, anyways, proceed po tayo. Ngayon sa accent. Ngayon kanina na ano po natin yung thanatos, acute,
Show the pitch originally went up little, the accented syllable. Yung grade. Accent shows that the voice originally dropped a little on the accented syllable. Dia. Less. Then yung circumflex. Accent showed that voice rose and then drop a little on the accented syllable. Glossa. Yan po, glossa. 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 Ano po natin? Pronunciation na natin. If all the student in the class accent syllable they wish, it will be difficult to talk to each other. Consistently placing stress on the accented syllable creates a desired and necessary uniformity. If you do, sa memorization po, sabi niya, if you do not force yourself to say a word the same way every time, vocabulary memorization becomes difficult. Imagine trying to memorize word koinonia. If you could not decide which syllable to accent, try pronouncing koinonia. Koinonia. Kasi meron po siyang 4 times. Each time, habang pinopronounce po natin siya, mas nagiging familiarize po tayo. Different syllables. CY consistency is desirable. Identification. There are few words that are identical except for their accent. This can mean who. Ayan, sa preposition. May kita po natin yun. And this can mean somewhat. There are also few verbal forms where knowing the accent is helpful. I will point out these words and forms as you met them. However, just remember that accent were not part of the original text and are open to interpretation. So, yun po yung kahalagahan niya. How to divide words. Okay. Ito, ilan natin. Okay, 8:52. Halos isang oras kalahati pala tayo. Wait lang po ah. There is no one vowel or diphthongs per syllable. 1, 2, 3, 4. Ake po amen. AKEKOAMEN. MA Martu Rome. MARTUROUMEN. Therefore, there are as many syllables as there are words, are vowels, diphthongs. A single consonant by itself, not a cluster, just with the following vowel. E, O, R, A, E, O, Ra, Ka, Men. Oh, siguro, meron na bang kayang mag-pronounce nito? Ni-review na naman po natin yung ibang natin, di ba? So, sino po gustong mag-try?
po yan. 3, 4. Sige, ako na lang po muna. Yan. Two consecutive vowels that do not form a diphthong are divided. A, te, a, sa, meta. Dahil ito nga ho, TH. Sa, ya. Consonant cluster that cannot be pronounced is divided in the first consonant plus the preceding vowel. M, E, R, O, S, T, H, E, N, and T. M, Pro, T, Sen. CH, then A plus S. Yes. Arcs. Ito. A consonant cluster that can be pronounced together with the following vowel. Okay. Ito po, yung Sir Roderick last time. Yung mga inaano. Pagka yan, text na yan. CH po, ibig sabihin yan. Then ito yung I. S-T-O-S. So, Cree. CH yung X na yan na ano po. Cree. Tapos S-T-O-S. Christos. Ito, G-R-A. Grape. E. Grape. This includes a consonant cluster formed with M or E as the second letter, which is not natural for an English speaker. A, P, you know, this, and TH, E, TH, sin. Double consonant are divided. A, P, A, G, Gel, Lome. P-A-R-P-E-S-I-A. Parpesia. Parpesia. Parang prophecia pa. Parpesia. Yan po siya ina-pronounce. Compound words are divided word joined. Yan yung ano po. Antichristos. Ekbalo. Yan. Malalaano po natin yan. Sa sunod na ano na po. Pagka nagta-translate na po tayo. So, sa ngayon kung paano po siya basahin po. Okay. Oh. Ito, kadalasan din po natin na ikita to sa ano sa Bible, angelos, ibig sabihin angel, messenger. Angelos, messenger. Oh, sorry. May 3 types of gender din po pala tayo. Yung masculine, feminine, saka neuter po. Yung masculine, siyempre, siya po yung lalaki.
feminine yung babae, gender neutral. Ito pala yung meaning. Angelos, India, pares ng messenger. Sa Revelation chapter 2, verse 1, yan, makita po yung angel doon. Pero, para sila, ano din, tinawag din na, ano na angel sa Book of John, sa Gospel. Si John, yung sumulat po ng Revelation. Tapos may angel din siya na tinutukoy dun sa then ang sinasabi doon, yung pastor yung context nun, Revelation chapter 2:7, sinabihan din si John na angel din. So paano yun? May article po na ginawa si Pastor Roderick yung sa Ephesians 4:11. Yung if I'm not mistaken, doon sinulat niya po doon yung writer, tapos yung director. So doon makita natin kung paano nangyari. Hingin nyo na lang po kay Pastor Roderick yung article na yun para ma-determine natin kung paano siya naging doon tinukoy na pastor yung kinaibahan niya po. A-M E-N. Amen. Amen. Verily, truly, amen. Ibig sabihin niya. A-N-T-H-R-O. Si Irene Bitaga. Classmate natin. sorry. O. Omega. P-O-C. Anthropos. Yan. Apostolos. A-P-O-S-T-O-L-O-C. S. Sorry. Apostolo. Apostolos. Galilea. Leia. Grape. G-R-A-P-E. Grape. Sa nakalimutan mo pa pala. Yan, makikita rin natin to sa New Testament. Paul. Quotes. Okay. Kasi tayo dito sa after learning to write small letters, yan yung exercise po natin kung sinulat po natin yung Greek alphabet. Nakita ko po sa GC, halos lahat nakasunod. And give names of the letters in order. The student practice pronouncing Greek words in a sentence found anywhere in the book. So ayan, sabi na rin po yung kanina. Yan, sa accent. Yan, pinasadaan natin po muna. Ngayon po, sinasabi po dyan, the last syllable of a word is called ultima. And the one before that, the penult, and the one. Agawan po natin ang video pa kung paano po the ultima is men. Yan yung endings po.
The penultimate is yung pangalawa po. Then, pangatlo, the antepenultimate ban. So, ito yung antepenult. Then, no, yung penult. Yun yung men is yung ultima. Yan, kasabahan din po natin. Ito pala yung circumflex lang. Baka magkakamali ako. Acute, okay. Circumflex, ganyan po yung ano. Then grave. The ultima is long. Antepenult cannot be accented. The penult, if it is accented or must be. Gawat po natin ang ano yun. Sa susunod natin sadaan natin ang konto. Pero dito po tayo mag-focus. Sa present. Pinantay natin. Lolo ko yung connection ko. Hello po? Si Mike Tibon. Pwede pong po ng kapatid. Mike Tibon. Yung mic po. Sa page 20 tayo. So, ito yung kagandahan na book na to. Yung exercise, yung napag-aralan natin. Ganyan. Exercise and accept will be in immediately. Plus ISR dot and ES was in English. So, focus na. So, read the following verb forms the app and then post them. Ito, yung sa ano po, exercise number 15 po. Ayan, try natin yung ano. Write the following verb up and with the accent and the pronounce them. And look, oh, man. Oh, page 20, number 16. 20, number 16. Ito yan. Oh, si Dennis, classmate natin. Dennis Mag-Actis. Parang iba dito sa book ko ah. Hello Wala po. pong boses. Okay na po. Okay na po. Meron po kasi nag-open ng si Brother Ibon. Opo, Palagi Pastor. po. Thank you po sa pag-assist. Nahanap po natin yung lesson 3. Medyo nagahang lang. Yung present active indicative po. Oh. 17, 20, page 20. Ito na. Principle of understanding.
or subsequent lesson observing the rules and follow, never passing the gas. Same thing, lesson become second nature in the various logical step range. I big no long consequences. Sige, ano yan po natin? Buwan po natin yung mga ano. Alright, dito po tayo. Yung una po nating binalikan yung ano po, yung the alphabet, then second yung the accent po, ano, pinasadahan natin. Ito naman po yung lesson 2. So, yan po. The vocabularies should be learned after the paradism and explanatory parts of the lesson. But before the exercise, yan po, yung vocabulary natin. Ay, madali lang naman yun. Ayan, yung blepo, I see. Ibig sabihin niya, ginosko, I know. Rap, I write. Didasco, I teach. Lambano, I take. Lego, I sing. Luo, I lose. I destroy. Exo, oh, I have. Kung mapapansin nyo po, yung sa endings po, no? Puro yung omega po. Yan. So, yun. The Greek verb has tense, voice, and mood. And sa susunod, magpa-parsing po tayo. Ilolocate po natin yung ano, yung person, gender. Tapos, yung numbers. Yung numbers, ito po yung yan, plural. Tapos yung gender niya po, kung feminine, masculine, neuter. Then kung ano siya, first person ba, second person, third person, na singular, yan, lolocate po natin yun. And then pagka naging familiarize tayo, dito po, madali na lang po. Sa ngayon, focus lang po muna tayo sa pag, ano po, yan, pag-memorize po ng ating vocabs. So, hindi lang po natin to binabasa, kundi sinasalita po natin para mas maging, ano po tayo, mas matandaan po natin. And yung singular po, the present active indicative of verb, luo, I lose. So, yun po yung ibig sabihin. Is as follows sa singular, singular po. Yan. Yan. Ibig sabihin, singular po yan. Yung ano na yan. Yan kasi doon sa endings niya po. Pangyayari para tayo, ano nito eh. Parang doktor na idadiagnose po natin yung pasyente. Kung paano nangyari. Ganun po. Ganun din sa Hebrew eh. So, yan. Paano nangyari na ano yan? Singular po. Dahil po sa endings. Yan yung omega. Yan, pare-parehas lang yun. Kaya ano, luo, I lose. Or I am losing. Luis, thou loses or thou art losing. Luain, he loses or he is losing. Luomen, we lose or we are losing. Luete, ete, OC, luoc, luate,
you lose, you are losing, they're lose or they are losing. So yan, plural niya yung endings po tatandaan natin. Men, ete, usi. Sa singular po, o, ace, a, ei, eis, ah, o, mega. Yung katulad po nito. And, ibig sabihin singular siya. First person. No, wait lang. Baka nagkamali ako eh. Mahirap magkamali ng explanation. Okay, tama. Singular po. Then, first person. Yan o. First person. Second person. Third person. Yan po yung singular. Then, first person ng plural po. Men. Second person po. Ng plural. Then, OC po. And it will be observed that distinction between first person speaking, second person, and person spoken to, yan. Third person spoken of. Yan po. Ano yun. And between singular and plural numbers, which is English, are indicated for the most part by subject pronouns. Pronouns are indicated in Greek by the endings. So yun po, yung endings yung aanin natin. Thus no pronoun is necessary to translate lose into Greek. Ito na po, papunta na po tayo sa pronunciation to translation. Ito na po yung transition. They is sufficiently indicated by the endings omen. The part of the verb which remains constant throughout the conjugation and has the various endings added to it is called the stem. Thus, the present stem of luo is lu. Yan nga po. Na dagdagan ng omega. Loose. Ibig sabihin. Ay loose. Pag dinagdagan ng ay. First, okay. First person. The present stem of a verb can be obtained by removing the final omega o from the form given in the vocabulary. Thus, the present stem of Lego, I say. Ito po yung may memorize natin, yung vocabs nila. Para lang masundan po natin tong exercise. Yan, saan ba exercise nito? Yan, may primary tense po tayo ng tinatawag where it seems originally as follows. Mi, si, ti, men, te, and ti. Lang po. So 23. Ayaw po mag-appear. Loading. Try natin tingnan. Iba kasi approach dito. Chapter 7. Ay, may tinatawag po. Possession, genitive. Kaya pag-aaralan din po natin sa usunod na naman. Ayun. 23. May na yata signal ko.
Ireneo, interview. Importante tong ano na to eh, yung 2023 na to eh. Oh, wala. Sige po, basahin ko na lang po dito sa ano sa page 22, number 23 po, yung atin pong exercise, all English exercise should be written po. So, yun. Then makikita po natin yung translate sa bali assignment po natin to. Ayaw lang mag-appear. Ay, ito na. Sige, kung aantayin pa natin to. Mag-aalanganin pa. Sa ano po natin, sa exercise po natin, yan yung all English Greek, from English to Greek po, no? Exercise shall be written po. Yan yung number 1, saka yan yung buong number 1 po. And may kita rin naman po natin to sa 2. Ano lang po, isend na lang po natin doon sa GC. Then bago po tayo mag-proceed po sa lesson 4, yung the declension. Gawin po natin to, yung page 22, number 23. Panote na lang po. Ayan. Page 22, number 23. Yun po yung exercise natin. So, 1 to 8, 1 to 9 po yun. Then, may kita natin po sa 2 yung assignment lang naman, no? Okay lang naman, no? Tingnan yan. Huwag lang quiz. Pwede po natin balikan yung mga ano natin. Tingnan. Pero sa quiz po, hindi natin pwedeng tingnan, balikan. Kunwari itong yung 3 types of accent po. So pagka bawal na natin tingnan dito pag sasagutan na natin pagka quiz. Pero pagka assignment po, pwede po nating balikan yan para ma-compare po natin. So, yun. Sige, hanggang dito lang po tayo bago tayo mag-proceed po sa lesson 4 po. Medyo nagloko lang po kasi yung signal ko eh. So, pero madali na rin naman na po yun. Balikan na lang po natin. So, yun po. Bago po ako magtapos sa ating lesson at ibalik sa ating kay Doc. Yung masasabi ko lang po sa ating pong pag-aral ng Greek. Ang sabi po kasi ng iba, ang hindi naman daw makakatulong sa ministry yung pag-aaral daw ng Greek. For me, malaki po
yung impact or yung tulong po sa pag-aaral ang pag-aaral natin ng Greek para sa ministry. Dahil po pag inaaral natin yung Greek, yung original language, mas makikita natin crystal clear po na naunawaan natin yung salita or yung message po ng Panginoon. Sa term ni Pastor Rodrick sa ginawa niyang sermon, meron po siyang tinatawag doon na two kinds of worship eh. Yung personal worship, if I'm not mistaken, saka yung incorporate worship. Tama po ba, Pastor? So, yun. Incorporate. Ano pa? Incorporate. Incorporate po. So, yun po. Meaning, meron po tayong personal worship sa ating Panginoon. Sinasamba natin kung sino siya. Then, meron po tayo incorporate po. Tama po, no? For me, yun po yung ano ni Pastor Rodrick. At the same time, yun po yung personal ministry natin sa Panginoon through prayer. Yung incorporate naman, yung may joint prayer tayo, di ba? Na mga prayer concern. Then meron tayong prayer meeting. Yun po yung tinutukoy ni Pastor Rodrick. Then yung personal worship natin or personal ministry po natin sa Panginoon through prayer, through devotion. Then yung Bible reading, magkaiba po kasi yun eh. Iba kasi yung Bible reading sa devotion. Yung Bible reading yung binabasa mo, tapos nag-footnotes ka, tapos doon naman po sa yung talagang ninanamnam mo po. Yung salita ng Panginoon, then naipag-usap ka sa kanya through devotion po. So, yun po, mas nakikita natin, mas naunawaan po natin yung kahalagaan nun. Kung paano po natin nakikita, naunawaan, mas lalo nating naunawaan na natututo po tayong magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. At the same time ay natututo rin po tayong magtapat sa ating Panginoon sa ating pong pag-aaral. So, ibig sabihin lamang po nun, ang pag-aaral po ng Greek ay mas naunawaan po natin pagka gumagawa tayo ng mga preaching, di ba po? Unang natatamaan tayo eh. Dapat tayo yung unang nababago. Di ba, kaugnay po ang preaching sa public ministry natin or incorporate worship natin or sa ibang term yung public ministry po natin. So, dapat balance po yun. Yung personal worship natin sa Panginoon, then yung bago tayo mag-public ministry or yung incorporate worship, dapat maging ano tayo sa Panginoon. Una muna yung tayo. Kumbaga, maging tama yung puso natin sa pagtatapat, sa pagpapakumbaba sa kanyang harapan po. No? So, yun po, para sa akin, yung matutulong sa atin ng naniniwala po ako as a minister or isang worshiper ng Lord ay malaki po yung tulong ng ating pag-aaral po ng Lord. So, yun lamang po. Ibalik na po natin kay Doc Rodrick po. Thank you po. Sir Pastor? Hello po, magandang gabi po sa bawat isa. Maraming salamat po, Pastor Marlon, sa inyo pong pagtsatsaga sa atin pong live ngayong gabi or Zoom. Mag-try tayong mag-research ng mga ano po, Greek words na common and may pagkakasulat siya ng
and then yung equivalent niya na kung paano siya ma-transliterate sa English, and then yung meaning. So try natin gumawa ng ganun na vocabulary para makabisa natin. Siguro mga 10 Greek word, biblical Greek words. So yan, mag-isip kayo ng mga words na madalas nakikita sa New Testament, and then 10 yon, sulat nyo sa Greek word, and then yung equivalent niya sa alphabet ng English, and then yung meaning. Pastor, So, yan. pwede magtanong? Yes po. Sa alphabet po natin sa Greek ay wala akong nakita yung W. Anong equivalent sa Greek ng W? OU po ang W. Yes, sir. Excuse me. OU. Uyo. Ganun. Opo. OU. Kasi pagka nakita ko kasi sa Bible, yung halimbawa sa John 1:1, in the beginning was the word. Yung was kasi parang ginagamit niya yung yung ita, as yung ne, n. Parang n ang pagbasa doon kasi pagka NRC, n, who, logos ang pagbasa doon sa transliteration, parang malayo doon sa alphabet kung mayroon man tayo. Ano po? Malalaman po natin yan sa construction kung past participle ba, or kaya ilalagay po yung was, depende po sa pagkakakonstruct ng wordings niya, if that is past participle, present, or future tenses. Kaya maganda yung i-practice din natin na sinabi kanina, halimbawa yung lego, leguo, at legomen. Kaya doon natin malalaman kung ang construction ng sentence ay kung plain ba siya na lego or leguo or legomen or may en. Doon po ma-i-indicate if lalagyan natin siya ng was or present or future. I see. Kaya sa mga susunod po ay mapag-aaralan din po natin yung past, future, and present. Sa Genesis 1:1, Hebrew po yun eh. John 1:1 po siguro yung sabi. John 1:1, John 1:1 yung po kanina sa New Testament. At saka yung Kasi ang nasabi niyo, yung pangalawang tanong ko doon sa pinakita kanina, yung may word ginagamit kasi yung doon, yung halimbawa ay Theos, as Tion. Ano ba yung diferensya itong tatlo nito? Dahil ba doon sa mga kama? Para may mga dagdag na isang word doon. Pero same pa rin, ang binanggit niya doon ay God pa rin ang binanggit niya. Yung Theos, as Tio. God, yung Theo. Yes, Ano po, makikiayon po kasi yung salitang Theo, depende kasi sa buong sentence niya. Kaya madadagdagan po yung mga verb ng halimbawa, magiging Theo. Halimbawa, legomen, Theon. Kung N yung Lego, N din yung Theon. Hindi pwede siyang, halimbawa, I see God or God's Theon legomen, magiging N siya. Yun yung pagkakaiba po niya. Yung noun ay madadagdagan po ng mga words. So pupunta pa lang po tayo doon na pag-aaral. Sige, Pastor. Thank you. Ang focus po natin ngayon ay mag-read and write po muna bago tayo sa para
makapag-focus po tayo ng 2 weeks sa pagbabasa at saka pagsusulat. So, may papaliwanag yan ni Brother Marlon po, si Pastor Marlon po sa mga susunod. Maganda po yun. Matututunan din po natin yun. Diba, pag OUS lahat ay pati yung tao magiging TOS. So, next time po magbibigay tayo ng example. And yung English equivalent niya sa iba pa. Thank you po sa inyong napakagandang katanungan. Ang kagandaan no, magkakaroon din ng idea ang bawat isa na patungkol sa construction ng sentence. So, okay na po. Sino pa po may mga ibang concerns or tanong? So kung wala, naririnig po ba? So kung wala na po, pwede po tayong mag-closing prayer. Pastor, may pwedeng yung tanong, yung stroke kanina na tinuturo ni Pastor kanina, may mga kasanayan tayo na stroke, di ba? Dahil Opo. nagsusulat tayo ng ABC. Pero Opo. siyempre rin, halimbawa yung A, pero siyempre rin yung itsura niya, yung stroke lang ay medyo Opo, na iba. nag-iba. Kasanayan po Opo. natin, pwede na ba rin yun na gano'n? Kasi doon sa stroke na Eh, tinuturo niya kanina. Kung Greek po ang isusulat nyo, dapat ang kasayanan natin ay yung Greek type. Parang nagdo-drawing tayo. Okay, thank you. Wala na, Pastor. Okay po. Yun lang. So, yeah. Sino pa po? Mag-iiba po kasi yung itsura ng letter, yung alpha, kapag yung ginawa natin ay katulad ng English alphabet. Hindi po siya magmumukhang alpha ng Greek. So, hinihiling ko po sa closing prayer. Pangunahan po tayo ni Brother Alex Andrade. Nandiyan po ba kayo? Yes po, Pastor. Medyo maingay po dito sa isang cellphone ko. May ongoing Bible study po ako. So, sorry. Okay lang po. Sige. So, pili tayo na iba. Sister Irene, pwede po ba kayo sa closing prayer? Wala ata, Sister Irene. Si Pastor Jaime na lang. Bago kayo nakalib na ba? Di pa tayo nag-screenshot? Nag-screenshot na po ba tayo? Pa-screenshot nga. Yan. Sino po may laptop? Biglang nalobat po yung laptop. Maingay din daw na Pastor Jaime. Si Pastor Rudy na lang. Pastor Rudy Minda. Sige po, tayo'y manalangin. Maraming salamat o Diyos. Sa gabi po ito ay naragdagan na po namin ang aming kaalaman na ito'y o Diyos na patuloy mong ibinigay sa bawat isa sa amin. Salamat din o Diyos sa mga pastors na kung saan na siyang nanguna
at siyang nagtuturo sa amin tungkol sa Greek nito. Ito ay Diyos para malaman po namin ang original language, Panginoon, tungkol sa banal na aklat kung saan ito, Panginoon Diyos, ay malaking tulong sa aming ministry. Sa mga kapatiran namin, ng mga pastors, Panginoon Diyos, alam ko na sa gabing po ito ay yung iba ay busy na sila ay nag-practice sa kanilang sa iyong ministry, Panginoon Diyos. Ang inyong pagpapala sa bawat isa sa amin sa gabing po ito ay laging nag-iingat sa bawat isa sa amin. Kaya o Diyos, maraming salamat po sa gabing po ito. In the name of Jesus. Amen. Amen.